Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Nakarinig ka na ba ng mga salitang gaya nito? Alam mo, iba nung panahon namin. O kaya naman, hindi naman ganito nung panahon namin. Kanino nga ba natin malimit marinig ang mga katagang ito? Tama kayo. Madalas natin itong marinig sa ating mga lolo at lola o minsan sa ating mga kaanak na nakakatanda. Napaisip ka ba sa tuwing narinig mo ang mga ito? Siguro nga ay naitanong mo na rin sa iyong sarili kung ano nga bang mayroon ang panahon na kinalakhan nila kumpara sa iyo. Mayroon nga bang pagkakaiba ang panahon nila sa atin sa kasalukuyan? Kung mayroon man, gaano nga ba kalawak o kalaki ang pagbabagong ito? Sa ating nakaraang aralin, natutunan natin kung paano nabuo ang National Capital Region. Dito sa susunod na aralin, malalaman natin kung ano-ano ang nagbago at nagpatuloy sa lumipas na mga taon. Narito ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Inaasahan na pagkatapos ng aralin, ay nakapagtatalakay ng pagbabagong naganap sa sariling lungsod at rehiyon sa aspekto ng istruktura at kapaligiran. At ang pangalawa naman nating layunin ay nakapagpapaliwanag ng mga pagbabagong naganap sa sariling lungsod at rehiyon sa aspektong populasyon at libangan ng mga tao. Excited na ba kayong matuto mga bata? Tara, halina't samahan niyo akong lakbayin ang daan ng kaalaman tungo sa Araling Panlipunan. Meron akong inihandang larawan para sa inyo. Ito ay ang Epifanio de los Santos Avenue or ang tinatawag na EDSA. Ang itaas na bahagi ay kuha noong 1980 at ang ibabang bahagi naman ay kuha noong 2019. Pagmasdan maigi ang larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Tama kayo. Ang larawan ay tungkol sa pagbabagong naganap sa EDSA. Alam niyo ba na maraming pagbabago ang maaaring mangyari sa isang lungsod o bayan? At yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, maraming pagbabago ang maaaring mangyari sa isang lungsod o bayan. Maaaring magbago ang pangalan. Maaari ring magbago ang populasyon ng isang bayan o lungsod, pati na rin ang kapaligiran, at ang panghuli ay ang transportasyon. Ang pagbabago sa pangalan ng NCR. Matatandaan sa ating nakaraan aralin na ang pagkakabuo ng NCR or National Capital Region ay dumaan sa proseso. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng opisyal na pangalan na kinikilala sa kasalukuyan. Taong 1975, opisyal na nabuo ang Metro Manila o Kalakhang Maynila sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 824. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila ay ginagamit din bilang ibang katawagan sa National Capital Region o NCR. Pagbabago sa populasyon. Populasyon ang tawag sa bilang o dami ng mga tao na naninirahan sa isang particular na lugar at panahon. Kung mapapansin ninyo ang larawan, mas marami ang bilang ng taong naninirahan sa NCR kumpara nung mga nakaraang taon. Taon-taon ang nagiging pagbabago sa ating populasyon.
Patuloy pa itong nagbabago at tiyak dadami rin ang kaugnay nitong problema. Ngayon naman, titingnan natin ang aking inihandang talahanayan para sa inyo. Makikita sa ibaba ang populasyon ng NCR at ng lungsod ng Parañaque. Narito ang populasyon ng NCR. Sa taong 1990, meron itong 7,948,392. Sa taong 2000, meron namang 9,932,560. Sa taong 2010, 11,855,975. At sa taong 2015, merong 12,877,253. Narito naman ang populasyon ng Parañaque. Sa taong 2000, meron tayong 552,660. Sa taong 2007 naman, ang populasyon ng Parañaque ay 449,811. Sa taong 2010, meron tayong populasyon na 558,660. At sa taong 2014, meron tayong populasyon na 654,770. Batay sa mga impormasyong nakapaloob sa talahanayan at isinagawang sensus na magkakaibang taon, masasabing sa paglipas ng mga taon, ang bilang ng mga taong naninirahan sa NCR or National Capital Region at sa lungsod ng Parañaque ay dumadami o tumataas. Kasabay ng pagbabago ng pangalan ng mga lugar, dami ng mga taong nakatira sa NCR ay ang patuloy na pagbabago ng pisikal na kapaligiran nito. Ang mga larawan sa ibaba ay ilan lamang sa mga halimbawa na nagpapakita ng pagbabago sa kapaligiran. Isang halimbawa dito ay ang Malacañang Palace. Makikita natin ang larawan ng Malacañang Palace noon at ang larawan ng Malacañang Palace ngayon. Ang larawan na ito ay isa sa mga kilalang parke at pasyalan na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Ito ay ang Luneta Park. Ang kaliwang bahagi na larawan ay ang Luneta Park noon. Pansinin natin itong mabuti mga bata. Ang kanang bahagi naman na larawan ay ang Luneta Park ngayon. Ano naman ang masasabi mo dito? Kung paghahambingin ang mga larawan, makikitang malaki ang ipinagbago ng Rizal Park kung saan nakatayo ang bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Makikita natin na napapatayuan na ng iba't ibang gusali ang paligid ng Rizal Park. Ang kasunod naman ay ang Ilog Pasig. Tingnan maigi ang Ilog Pasig noon at ang larawan naman ng Ilog Pasig ngayon. Tulad ng pagbabagong naganap sa Rizal Park, makikita sa larawan ng Ilog Pasig na nagkakaroon din ng mga gusali sa paligid nito sa kasalukuyan. Ang pagdami ng bilang ng taong naninirahan sa NCR ay nakakaapekto rito. Hindi naiwasan na dumumi ang Ilog Pasig. Ang pamahalaan ay naglunsad ng programa para malinis at maibalik ang dating ganda nito. Ang kasunod ay ang pagbabago sa transportasyon. Ang transportasyon ay ang paggalaw ng mga tao at bagay mula sa isang puok hanggang sa isa pang puok. Pagmasdan ang mga larawan. Nakikita mo pa rin ba ang sasakyan na ito na ginagamit bilang transportasyon? Nakasakay ka na ba sa isa sa mga ito? Ang kalesa ay ginagamit sa transportasyon noon pa man. Sa kasalukuyan ay ginagamit pa din ang mga ito, ngunit mayroon ng iba pang sasakyan na nagagamit para sa transportasyon. Ang kalesa ay ginagamit pang turismo. Malaki na rin ang naging pagbabago ng mga sasakyan noon at ngayon. Napadali ang paglalakbay natin ngayon. Makabago na rin ang mga paliparan natin.
Ang pagbabago ay ginawa at nagaganap para sa ikabubuti at pag-unlad. Dumarami ang mga makabagong transportasyon katulad ng bus, MRT o ang tinatawag na Metro Rail Transit, LRT or ang Light Rail Transit, at ang barko. Ang mga pagbabagong naganap noon at ngayon. Ang una ay ang pagbabagong pisikal, pangalawa ay pagbabagong pang-ekonomiya, at ang pangatlo ay pagbabagong panlipunan. Ang pagbabagong pisikal ay tumutukoy sa mga pagbabagong naganap sa ating kapaligiran. Ang pagbabagong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa mga uri ng trabaho, ang pagbabagong panlipunan ay tumutukoy sa mga tirahan at mga gusaling pang-komersyal. Naintindihan niyo ba ang pinag-aralan natin, mga bata? Mahusay, mga bata. Ngayon naman, para sa ating pagsasanay, ay gawin natin ang aking inihandang gawain para sa inyo. Panuto. Tukuyin kung anong aspekto ito ng pagbabago. Pangalan, populasyon, kapaligiran, at transportasyon. Para sa unang tanong, pagkakaroon ng iba't ibang parke na nagiging pasyalan ng mga tao. Pangalawa, pagkakaroon ng makabago at modernong sasakyan. Pangatlo, pagkakaroon ng Manila Light Rail Transit. Pang-apat, ang tinatawag na National Capital Region ngayon ay dati ring kinikilalang Metro Manila. Number 5, pagdami ng mga naninirahan sa isang lugar. Ngayon naman, i-check natin kung tama lahat ang ating sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay kapaligiran. Pangalawang tanong, ang tamang sagot ay transportasyon. Pangatlong tanong, ang tamang sagot ay transportasyon. Pang-apat na tanong, ang tamang sagot ay pangalan. At ang panglima naman, ang tamang sagot ay populasyon. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata! Tandaan natin ang mahahalagang detalye na ating pinag-aralan kanina. Lagi nating isaisip na maraming pagbabago ang nangyayari sa ating kinabibilangang lungsod at rehiyon. Maaari ito ay pagbabago sa panahon ng mga lugar o pook, lawak at sukat ng lugar. May pagbabago din sa dami ng taong naninirahan sa rehiyon at sa ating kapaligiran. Kung noon ay mabibilang lamang ang mga istruktura o gusaling nakatayo sa ating rehiyon, ngayon ay halos hindi na mabilang ang mga nagtataasang gusali na nasa ating rehiyon. Masasabing may mga pagbabago na maaaring may positibo o magaganda o kaya naman ay negatibo o hindi magaganda na epekto. Naintindihan mo ba, mga bata?
Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, sagutan natin ito. Panuto, isulat ang tama kung ang sumusunod na pahayag ay wasto at isulat naman natin ang salitang mali kung hindi. Para sa unang tanong, malinis na ang kalsada, ilog at dagat ngayon kung ihahambing sa kalagayan nito noon. Pangalawang tanong, ang populasyon ay tumutukoy sa paggalaw ng mga tao at bagay mula sa isang puok patungo sa iba pang puok. Pangatlo, patuloy ang pagtaas ng bilang ng tao na naninirahan sa NCR. Pang-apat, ang maunlad at maayos na transportasyon ng Metro Manila ay malaking tulong sa ekonomiya. At ang panglimang tanong ay, ang mga pagbabago ay direktang nakaapekto sa pag-unlad ng rehiyon at sa pamumuhay ng mga taong naninirahan dito. Ngayon naman, i-check natin kung tama lahat ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay mali. Sa pangalawa naman, ang tamang sagot ay mali. Sa pangatlong tanong, ang tamang sagot naman dito ay tama. Sa pang-apat na tanong naman, ang tamang sagot ay tama. At sa panglima naman, ang tamang sagot ay tama. Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway nag-e-enjoy kayo sa ating pinag-aralan ngayon at sana isa-isip at isa-puso ninyo ang aralin na inyong natutunan ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata, at hanggang sa muli nating aralin. Paalam, mga bata!